Sa mga hindi po nakakaalam pa ay, maaaring naiisip po natin bakit may mga ano tayo, may interval yung, paninimula natin dahil po sa at the same time po bukod sa Zoom ay, live din po tayo sa Facebook. Kaya po may konting, delay, ang ating ginagawa. So muli ay, isang, pinagpalang araw ng Linggo na muli po sa ating lahat at sa hapong ito ay, ang ating pong tatalakayin ay mula po sa aklat ng Marcos, Mark chapter 13, Mark chapter 10 verses 13 to 16 na binigyan po natin ng pamagat na God's kingdom belongs to those with childlike faith. Medyo mahaba po yung pamagat natin, ngunit hindi po natin maaring paigsiin sapagkat napakahalaga po yung mga bawat kataga na binanggit po rito. So tayo po ay sama-samang samahan niyo ako na babasahin po natin Mark chapter 10 verses 13 to 16. And they were bringing children to him so that he might touch them, but the disciples rebuked them. But when Jesus saw this, he was indignant and said to them, "Permit the children to come to me, do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. Truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child will not enter it at all." And he took them in his arms and began blessing them, laying his hands on them. Tayo po ay dumulog sa maikling panalangin. Luwalhatiin ka, aming Diyos na banal, sa iyong walang hanggang kabutihan sa amin sa kadakilaan ng iyong pag-ibig o Diyos, na hindi ka nagmamahali magpakailanman. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na pribilehyo na ikaw ay aming sambahin at patuloy po na magabayan ng bawat katuruan na nagmumula sa inyong banal na salita. Hiningi po namin sa mga sandaling ito, O Diyos, ang paghahari mo sa aming kalagitnaan. Ang iyong banal na espiritu ang lumukob sa lugar na ito at sa bawat kinaroroonan ng inyong mga anak sa Zoom at ganon din po sa Facebook Live. Aming Diyos, hindi po maaring hadlangan ng distansya at oras ang kapangyarihan ng banal na espiritu ng iyong banal na salita. Kung kaya't kami po, Panginoon, ay sumasandal sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Nabibigyan po ninyo ng kaganapan ang inyong palatuntunan at ang layunin mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Mangusap po kayo sa bawat puso, kaugnayin po ninyo kami ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At ipahintulot po ninyo, Panginoon, sa lahat po ng kaganapang ito. Tanging pangalan mo ang siyang maluwalhati at madakila. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Maikli po yung ating binasa sapagkat ito ay isang senaryo lamang nung ang Panginoong Hesus ay nangangaral na sa panimula ng chapter na ito nakita po natin na nabasa natin na ang Panginoon, hindi na po natin binasa mula sa verses 1, pero nakalagay po doon, ang Panginoong Hesus po ay sinundan na napakaraming tao. Kahit saan po siya mangaral noon, ay napakaraming tao po. Yung crowd na salita ay may S pa. So talagang madali, ibig sabihin, sobrang daming kumpul-kumpul na maraming tao na hindi po natin maintindihan. Sa panahon na yun ay wala namang loudspeaker kung paano po na nakakapangaral ang Panginoon. Isang bagay na hindi pa pinaliwanag ng Bible. Ngunit ang isang bagay na tiyak, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi kayang saklawan ng distansya at ng boses ng tao. At dito, sa dami ng taong sumunod sa Kanya, gaya ng dati niyang ginagawa, palagi niyang ginagawa, nagsimula siyang mangaral sa kanila. At sa Kanyang pangangaral, sa Kanyang pagsasalita ay may mga tao, siguro marahil ito po ay mga tatay, nanay, mga kapatid na nakatatanda, ay nagdala ng mga mumunting bata sa Kanya upang Kanya lamang dantayan ng Kanyang mga palad na ito ay isang visible evidence na nais nila na ibahagi ng Panginoon
ang kanyang pagpapala sa buhay ng mga batang ito. At sa senaryong ito, nakita ito ng kanyang mga alagad. At sinaway ng kanyang mga alagad ang mga nagdadala ng mga bata sa kanya na marahil ang iniisip nila ay istorbo yung mga bata sa ginagawa ng Panginoon na mag-aaksaya lamang sila, inaaksaya nila ang oras ng Panginoon sapagkat kung hindi po natin na basa ang huling bahagi ng Book of John, wala pong inaksayang sandali ang Panginoon sa loob ng 3 taon na pangangaral po niya dito sa lupa. Mahirap pong unawain kung paano po, ngunit siya ay Panginoon. Bagamat siya ay tunay na tao, siya ay tunay na Diyos. At dito makikita natin kung paano pagpapahalaga ng mga alagad niya sa kanyang oras na ayaw nilang maistorbo pa siya ng mga bata. Ngunit sinaway sila ng Panginoon. At para maintindihan po natin kung paano po siya kabisi noon, walang inaksayang sandali, basahin po natin ng John chapter 21, verse 25. At ito po sinabi ron. And there are also many other things which Jesus did, which if they were written in detail, I suppose that even the world itself would not contain the books that would be written. Grabe. Ano po? Sa loob ng 3 taon na pangangaral, lahat ng kanya ginawa kung isusulat, hindi kayang hawakan ng buong daigdig yung mga aklat na kung saan isusulat ang mga ito. Ganun po ang Panginoon Jesus. Sa madaling salita, ay wala siyang inaksayang sandali. Kung mapapansin po natin, na kapag sila ay naglalayag sa dagat, sinasamantala ng Panginoon na siya ay matulog sandali. Ngunit kahit natutulog siya, hindi ibig sabihin wala siyang ginagawa. Sapagkat sinasadya ng Panginoon noon na dumaan sila sa malikot na dagat. At dito ay pinadadaan ng Panginoon ang kanyang mga alagad upang masubukan ang kanilang pananampalataya. Hindi na po natin papahabaan doon, pero makita po natin na sinaway ng Panginoon ang hangin at ang alon nung sila ay dumadaan doon. Ngunit gusto makita po natin dito, halos hindi siya nagpapahinga, walang inaksayang sandali. At ito marahil ang iniisip ng kanyang mga alagad na masasayang yung kanyang oras. Ngunit, naging dahilan ito nang makita ng Panginoon na sinasaway ng kanyang mga alagad, yung mga nagdadala ng bata. Yung ginamit po niya na salita dito ay matindi po dahil lumalabas po na nagalit siya sa kanyang mga alagad. Yung ginamit na salita po ay Jesus was indignant. Ibig sabihin, galit siya. Nagalit siya doon sa kanyang mga alagad. At nagalit siya na sinasaway niya yung mga nagdadala ng bata. At dito ay nagbigay siya ng matindi o matalim na 2 kautusan. Sharp double command. Ang sabi niya, allow the little children to come to me. Una. Pangalawa, do not hinder them. Hayaan niyo sila na lumapit sa akin. Huwag ninyong hadlangan. Ito po yung sabi ng Panginoon. Hindi ko po alam kung gano'n ang pananalita ng Panginoon, pero meron ba naman nagagalit na, huwag ninyo silang hadlangan. So, nagagalit ang Panginoon sa mali. So, dito, makita po natin na yung kanyang kapahayagan po ay very significant po yung sinabi niya na merong mas malalim na kahulugan. Nung sinabi niya, for the kingdom of God belongs to such as this. Napakahalaga po yung bahaging yun na dapat matutunan ng lahat ng tao. Kasi po, kung ita-translate natin sa Tagalog, yung sinabing ito, tila baga ganito. Hindi ko na po binasa yung namabuti yung binasa ko yata ng konting Tagalog translation dito, ngunit nakita ko po na medyo malabo yung Tagalog translation. Kaya kung susundan po natin yung pagkakasali sa English, ang ibig sabihin po ay ganito, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang hadlangan dahil ang kaharian ng Diyos ay para sa mga katulad nila.
Pansinin po natin, yung Tagalog Bible, ang sabi ay, dahil ang mga katulad nila ay kabilang sa kaharian ng Diyos. May pagkakaiba po. Kung hindi tayo mitikuloso, hindi natin makita yung pagkakaiba. Kasi po, yung tunay na kahulugan nito ay sinasabi niya na yung mga katangian na meron ang mga bata, ay ito yung mga katangian ng mga kabilang sa kaharian ng Diyos. Iyon po yung gusto niya ipakita rito. Kaya sabi niya, huwag niyo silang hadlangan. At dito, ang punto niya rito, ang kaharian ng Diyos ay para sa mga katulad nila. Sila yung nagpapakita ng mga katangian ng mga nabibilang sa kaharian ng Diyos. Parang hindi natin makita yung pagkakaiba dun sa Tagalog na Bible, kung binasa po ninyo, pero there is a very significant difference na ating po makikita doon sa dalawang translation na yon. Dahil dito, yung sabi niya na the kingdom of God belongs to such as this, nang ibig po sabihin ay yung mga kabilang sa kaharian ng Diyos ay dapat merong mga katangian na kahalintulad ng mga mumunting bata. Kaya meron pong pagkakaiba. Yung mga mumunting bata ay may mga nagtataglay na mga katangian ng mga nararapat sa kaharian ng Diyos. Sila, ang mga mumunting bata nagtataglay ng mga katangian ng mga kabilang sa kaharian ng Diyos. Ito po yung nais niyang ipakita rito. Kaya dito, the Lord made a solemn pronouncement. Yung kanyang binigkas po dito, pansinin natin, tuwing magsasalita po siya, ay laging may diin. Sa isang translation, truly, truly, I say to you. Yung iba naman, I tell you the truth. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. At dito ang sabi niya, whoever will not receive God's kingdom as a gift now, dito pa lamang sa lupa, ang sino man na hindi tumatanggap ng kaharian ng Diyos bilang ito ay kaloob o regalo lamang sa buhay ngayon na merong lubos na pagtitiwala sa kanyang puso, kahalintulad ng bata, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya makita natin yung positive at saka negative na dito. Hindi sila kabilang, yung mga hindi nagtataglay ng mga katangian ng mumunting bata, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Grabe po. Ito yung hindi binibigyan ng pansin ng karamihan. Yung katuruan na ito, na lubang napakahalaga. Bakit lubang napakahalaga? Kasi po yung kapahayagan ng Panginoon dito, isang masyadong specific po yung kanya sinasabi rito. Kino-confirm po niya na yung katangian lamang na kahalintulad ng mga mumunting bata. Ngunit, at the same time, malinaw na confirmation din ito na ang mga mumunting bata ay para sa kaharian ng Diyos. At ito po, mahalaga rin na maunawaan po natin, ang lahat ng mga bata na munti ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Ito literal na ito. Hindi lamang yung higit na malalim na kahulugan. Dahil sa katotohanan ito, walang requirement ang Diyos sa mga mumunting bata para makapasok sa kaharian ng langit. Ano ibig sabihin nun? Diretso po sila na makakapasok. Ngunit, ang mga relihiyon, all man-made religion, sa totoo lamang po, o kahit na anong religious organization, ay merong requirement. Yung ginagamit po natin na, ito lamang pong malungkot kasi dahil po ang ating bansa ay sinakop ng mga Kastila na mahigit 300 taon. Kaya para bagang yung kanilang iniwan na katuruan ay naging kultura na ng Pilipino. It is more of a culture
than a religious practice na ang mga sanggol ay binabautismuhan o binibinyagan at ito ay inadapt din ng pamahalaan na ginawang isang legal document. Ngunit, sa katotohanan, walang halaga, walang saysay ang infant baptism. Dahil ang paniniwala ng karamihan ng Pilipino, kasi yung bata kapag namatay na hindi nabinyagan, hindi makakapasok sa langit. Pupunta raw sa limbo. Hindi ko alam na may limbo. Ang alam ko, limbo rock nung panahon namin. No? Ngunit walang limbo sa Bible. Sabi ng Panginoong Hesus, ang kaharian ng Diyos ay para sa mga mumunting batang ito. So, sa madalit salita, kung ang bata ay binawian ng buhay, diretso siya sa kaharian ng Diyos. Absolutely. Walang paltos. Dahil ito ay salita ng Diyos. Kaya po nakakalungkot na isipin po natin na nire-require ng mga religious organizations. For what purpose? Hindi malinaw. Dahil hindi naman nila ginagamit ang salita ng Diyos na basihan ng kanilang mga practices, kundi nakabase sa tradition. In fact, most of the Filipinos don't even read the Bible. Kaya hindi alam kung ano ang totoo. Yun po yung problema. Kaya po, yung mga gumagawa ng ganito, sa totoo lamang po, ay gumagawa sila ng bagay na salungat sa katuruan ng Panginoon. They contradict the teachings of the Lord. They contradict the teachings of the Bible. Na hindi lamang contradiction po ito, kundi ang ibig sabihin ay wala silang tiwala sa salita ng Diyos. Kaya't hindi lamang sa hindi nila pinaparangalan ang Panginoon, hindi lamang sa kanilang sinasalungat ang kanyang kautusan, kundi ipinapakita na walang makatotohanang pananampalataya ang gumagawa ng ganito. At in fact, ito ay masakit mang sabihin. Ngunit, kung hindi nila pinaparangalan, ang ibig sabihin ay binabastos nila ang Panginoon. Hindi po ba napakasakit para sa isang magulang, kung tayo ay magulang, at binigyan natin, tinuruan natin ang ating mga anak na tama, at pagkatapos ay, ang gagawin nila ay yung salungat. At yung salungat na yon ay hindi makabubuti sa kanila. At hindi rin ito naaayon sa tamang pamumuhay. How much more kung ang Diyos po ang ating sinasalungat? How much more if we are insulting the Lord by doing things contradictory to His teachings? Yun po yung malaking problema ng tao. Ngayon, kung iisipin po natin, tatanungin natin, bakit? Bakit diretso ang mga bata? Siyempre, hindi sinabi rito, basta nang sabi ng Panginoon, ang mga munting bata ay kabilang sa aking kaharian. Ngunit, kung ating pong palalawakin ang ating kaisipan, ang ating kaunawaan, ang gusto mo ipaliwanag sa atin dito, ang mga munting bata ay wala pang tunay na kaunawaan ng mabuti at masama. Na yung kanilang ginagawa, hindi nila alam kung mabuti o masama. Yun po yun. Yung salitang innocent. Ang salitang innocent, walang muwang. They are still innocent of the sinfulness of the world. Wala silang kamuwang-muwang sa karumihan sa kasalanan ng sanlibutan. Kaya hindi sila apektado. Ito po yung punto ron. Kaya hindi po sila, wala silang pananagutan sa Diyos. At habang lumalaki ang bata, nagkakaisip at nalalaman niya na tama't mali, dun po may pananagutan na ang bata. Kaya nga po may tinatawag na age of accountability na kung saan ang bata habang lumalaki ay darating siya sa panahon na maunawaan niya kung ano tama at mali at mananagot na siya sa kanyang ginagawa
kung siya ay meron ng malinaw na kaunawaan kung ano ang masama at mabuti, kung ano ang kasalanan at ano ang kabutihan. So, ito po yung punto ron. Kaya nga po, ang mga bata ay inosente sa kasalanan. Kaya ang Panginoon, sabi niya, ang mga munting batang yan ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Ngayon, ano pong ginagawa ng Kristiyano? Kung walang infant baptism sa Bible, ano dapat? Ang tawag dito ay child dedication. Na yung sanggol ay dinadala po sa altar ng Panginoon. We present the child in the presence of the Lord through a simple ceremony. Dadali siya upang magpasalamat sa Diyos, parangalan ang Diyos sa paglikha niya ng isang panibagong buhay na regalo niya sa magulang. At iaalay, i-dedicate, itatalaga sa kamay ng Diyos ang buhay ng batang yan upang kanyang pagpalain at gagabayin ang kanyang buhay all the way sa kanyang buong panahon ng pamumuhay dito sa lupa. Yun po ang ginagawa. Dahil ang Panginoong Hesus po mismo ang ating modelo. Nung siya ay walong araw mula nung siya isinilang, dinala siya ng kanyang magulang sa templo upang ialay sa Panginoon. And the Lord Jesus Christ is our model. Dahil siya ay tunay na Diyos, ngunit siya ay tunay na tao rin. Kung kaya't dumadaan siya sa kaparaanan ng taong kagaya natin. So, siya po yung modelo, kaya natin ginagawa yon. Tumungo po tayo sa mas malalim na senaryo. Mas malalim na kahulugan ng senaryo po ng ating binabasa, ng ating mga talata rito. At dito makikita po natin na may mga katangian, some descriptions and characteristics of a little child. Katangian ng isang bata. Ang una makikita ng katangian, humble. Actually, ang salitang humble o mapagpakumbaba ay napakalawak po. Na mas madalas kaysa sa hindi natin lubos na gagap. Dahil ito ay may application sa iba't ibang aspeto ng buhay ng tao. Bakit po humble yung bata? Mapagpakumbaba, mababa, kasi ang isang bata ay nagtataglay ng likas na katangian o karakter ng taong mapagpakumbaba dahil alam niya na hindi pa niya alam, wala siyang sapat na kaalaman tungkol sa mga kaalaman at kaunawaan tungkol sa mga bagay sa buhay. Wala pang muwang yung bata. Kung kaya't ang ninanais ng bata ay merong siyang pagnanais na matuto ng mga bagay-bagay mula sa kanyang mga magulang. At upang sa ganun, mapuno ang kanyang isipan at ang kanyang puso ng kaalaman na ibabahagi ng kanyang magulang. Kayo mga may anak, naiintindihan niyo yan. Dahil yung mga anak niyo nakikinig sa inyo. O di kayong bata, madalas matanong. Hindi ko alam sa inyo, pero nung ako'y bata, ang dami kong tanong. Ang dami kong bakit. Why? Kasi gusto matuto. Ang bata nagdidiscovery ng mga bagay-bagay. Kasi alam niya na kapos pa siya ng kaunawaan patungkol sa buhay. And that's one aspect of humility. Ang tao kasi, kapag malaki na, ang alam na niya lahat. Ayaw na paturo. In fact, maraming kahit matatanda na. Nung araw, madalas narinig ko sa mga matatanda ang ganito. Naku, amang, marami pang bigas ang kakainin mo. Para bang sinasabi nila, alam na nila lahat, pero hindi po totoo na alam ng mga matatanda lahat ng bagay. How much more yung bata? Kaya pag binarinig akong ganun, hindi po lolo, hindi ko po kinakain ng bigas, sinasaing ko muna. Patalastas lang po yan. So, ito po yung punto eh. Ang bata gusto matuto. Kapag lumalaki ng bata, ayaw na makinig.
Pairalin yung sariling opinyon, pairalin yung haka-haka, pairalin yung sariling idea sa mga bagay-bagay. At yun po yung problema. Ngunit ang isang bata, gustong matuto ng mga bagay-bagay mula sa kanyang mga magulang o kung sino kanino man sila makakarinig. At punuin ang kanyang puso at kaisipan ng mga maririnig niya. At alam din niya na kailangan niya na sumandal, dumepende sa kanyang mga magulang para sa kanyang buhay, para sa lahat ng kanyang pangangailangan. Kapag yung sanggol sa umaga ay umiyak, alam na ng nanay kung anong kailangan. Dete. Kapag ang bata ay umiyak, tinatawag ang nanay o di kaya nanay. Ibig sabihin, umaasa. Iniaasa niya ang kanyang buhay sa kanyang magulang. Kasi hindi pa niya kaya, alam niya na hindi niya kaya. Kaya ganun din naman sa isang tao na nasa tamang edad, ngunit nagpapakumbaba, kahalintulad ng isang bata, na tinatanggap ang katotohanan, na hindi pa niya alam, wala siyang sapat na kaunawaan sa lahat ng katotohanan patungkol sa buhay at patungkol sa buhay sa kaharian ng Diyos. At ito po yung problema sa matatanda. Kasi ang bawat isa, akala nila tama ang kanilang nalalaman. At kapag sinabihan mo, nako, pwede ba? Kanya-kanyang opinion lang yan. O di kaya naman ay, respetuhin mo yung akin, respetuhin ko sa iyo. And that is a sign of pride. Laging may kasi, nung araw, kasabihan ko rin to, everyone is entitled to his own opinion. Mali po yun. Isa lang basihan ng lahat ng katotohanan. At ang lahat ng katotohanan, ang basihan ay ang salita ng Diyos. Wala nang iba. Kaya po ang tao, lahat ng tao lumalaki, may pride. Kung hindi po natin naunawaan, ang pride ang pinakamabagsik na ipinamana ni Satanas sa tao. Na nung dumating ang Panginoong Hesus, ang kanyang ikinontra, ipinalit, o ang kanyang inalok sa tao ay humility, pagpapakababa, pagpapakumbaba. Na napakahirap. Kasi kahit na yung taong sasabihin niyang, mapagpakumbaba ako, ipinagmamalaki niya siya ay mapagpakumbaba. Ibig sabihin, mayabang pa rin siya. Yun po yung problema ng tao. Kaya po, malaking pagkakaiba sa munting bata. At yun ang hindi maintindihan ng mga matatanda. Kaya ang isang tao mapagpakumbaba, meron siyang desire, meron siyang pagnanais na makinig sa mga katuruan mula sa salita ng Diyos. Dahil ito lamang ang pinagmumulan ng lahat ng katotohanan. At ito lamang ang pinagmumulan ng katuruan patungo sa kaharian ng Diyos. Wala nang iba. Not any religion. Kung hindi rin lamang nagmumula sa salita ng Diyos. Almost all religious organizations ng Pilipino naniniwala ang Bible ay salita ng Diyos. Ngunit hindi ito inaaral at hindi ito ina-apply sa buhay. Yun po yung problema ng tao. Nang ibig sabihin, punong-puno ng pride. Yan yung masaklap na katotohanan. Kaya ang tao mapagpakumbaba, hindi lamang siya nagnanais, hindi lamang mayroong matinding pagnanais na makinig sa salita ng Diyos upang malaman ng katotohanan, kundi nandun din yung totoong pagnanais na makasunod sa kanyang kalooban, sa mga katuruan ng salita ng Diyos. Dahil ang nais niya, ang kanyang buhay ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Upang ang kanyang buhay ay maging kalugod-lugod. Kaya't meron siyang pagkauhaw sa katotohanan. Ang nakakatakot po, kung tayo wala ng kauhawan sa katotohanan. At ang katotohanan, ulitin po natin, nagmumula lamang sa salita ng Diyos, wala nang iba. So, merong pagkauhaw lagi. Alam po niyo, nakakatakot sa tao, lalo hindi lamang sa mga kulang ang kaalaman sa salita ng Diyos, kundi maging yung mga alam nila ang salita ng alam nila ang Bible.
Dahil yung mga alam na nila ang Bible, akala nila alam na nila lahat. Sa totoo lamang po, kahit mabuhay ka ng 100 taon, 200 taon, 300 taon, hindi mo matututunan ng lubusan ang mga nakasaad sa salita ng Diyos. Wala po. Kaya walang katapusang pag-aaral. Walang katapusang pakikinig sa katuruan ng Diyos habang tayo ay narito sa lupa. Hanggat tayo ay hindi sinasabihan ng Panginoon, graduate ka na, sumama ka na. At yun po yung napakahalagang katotohanan. Kaya ang isang tao na nagnanais na siya'y mapabilang sa kaharian ng Diyos, siya ay may pagkauhaw at pagkagutom sa katotohanan na nagmumula sa kanyang salita. The same thing with a little child. Nandun yung desire. Kaya yung mga taong hindi kabilang sa kaharian ng Diyos, wala silang care, wala silang pakialam, wala silang interest na makinig sa katuruan upang matuto at makasunod sa kalooban ng Diyos. At yun ang hindi iniintindi ng tao. Sa halip po ang tao ay kanyang sinusunod yung mga kanyang sariling kaparaanan, sariling opinyon, at sariling kaunawaan patungkol sa buhay. Kahit po yung mga laki sa simbahan, ay ganun din po ang katotohanan sapagkat the more you are exposed to the Word of God, the more you will hunger for more. Ngunit kung ang kabaliktaran, wala ng pagkauhaw, lumalabas po pride ang umiiral. Kaya po yung mga ganitong tao, puno ng pride sa kanilang sarili at nakadepende sila sa kanilang sariling kaunawaan patungkol sa kaharian ng Diyos. Hindi sila dumidepende sa katuruan ng kanyang banal na salita. They are too proud. At hindi nila nare-realize yung kanilang totoong spiritual condition na salungat sa kalooban ng Diyos at hiwalay sa kaharian ng Diyos. At yun po yung malaking problema. People claim that they belong to the right religion. Doon lamang po mali na. Kapag ang isang tao ay pinagmalaki na ang kanyang relihiyon ay yung tamang relihiyon, 100% mali. Wala tayong pwede ipagmalaki, kundi ang salita ng Diyos. Yun lamang pinagmumulan ng lahat ng katotohanan. Kaya siguro ganito katindi yung pagsaway ng Panginoon doon sa kanyang mga alagad noong pinipigilan ng mga bata na lumapit sa kanya. Kasi gusto niya ipakita, ito yung dapat ninyong tularan. Yun po yung nais niya ipakita. At yun ang napakalaking problema ng buong sangkatauhan ngayon. Dahil, gaya na sinabi ng Bible, sa mahuling panahon, ay lalala ang kasalanan ng tao. Ang hahanapin nila ay, ang pakikinggan nila, ang gusto nilang pakinggan, ay yung mga nagtuturo ng mga bagay na nakakakiliti sa kanilang tenga. Hindi na yung katotohanan. Kaya po sa Amerika, ang pinakamalaking simbahan ay pinangungunahan ng false teacher. Yun po yung malungkot. At marami po ang ganun sa Amerika. Marami na rin ang ganun sa Pilipinas. Marami rin ang ganun dito sa Japan. In fact, karamihan. At yun ang isang malungkot na katotohanan. Kaya dito makita po natin, sa kabilang dako, iba yung bata eh. Ano? Kasi, gaya ng isang bata na nakakasumpong ng kapayapaan, ng kagalakan at kakontentuhan ng kanyang buhay sa piling ng kanyang magulang. Hindi ba? Yun ang ano? Ganon din dapat ang isang totoong anak ng Diyos. Na ang kanyang kapayapaan ay nasusumpungan lamang niya sa kanyang relasyon sa Panginoon. Ang kanyang kagalakan
ay nasusumpungan niya sa kanyang fellowship sa Diyos at sa Banal na Espiritu at sa kanyang mga kapatid sa Panginoon. Ang kanyang kakontentuhan ay nagmumula sa katotohanan na siya ay anak ng Diyos dahil nagsuko siya ng buhay kay Kristo at siya'y kabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya hindi siya naiinggit, hindi siya nag-aalala kung ano man ang meron siya o wala siya dito sa lupa. Dahil ang kakontentuhan ay hindi nakabatay sa kung ano ang meron ka at kung ano wala ka. It doesn't matter. Yun, ganun din po yung bata. Yung bata, dumede lang, okay na eh. Yung bata, pasayahin mo ng konti, ginaganon mo lang. Kung minsan yung magulang, inuuto lang yung anak. Ito po yung punto. Pero subukan mo utuin yung matanda. Yun po yung punto. Ang isang mapagpakumbaba ay humble enough na tanggapin ang katotohanan na siya ay makasalanan at siya ay hindi nararapat sa kaharian ng Diyos. Ulitin natin. Ano? Ang isang taong mapagpakumbaba ay alam niya ang katotohanan na siya ay makasalanan. At alam niya niyang siya ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ngayon, ano po ang kasunod nun? Dahil alam niya siya ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos, alam niya na kailangan niya ang kahabagan at biyaya ng Diyos. Hindi niya pwedeng ipagmalaki yung kanyang kayang gawin. Walang pwedeng ipagmalaki ang tao upang maging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Wala kahit ano. Because we are all sinners. Wala. Kaya, tanging ang biyaya at kahabagan ng Diyos ang ating kailangan. Alam ng isang taong mapagpakumbaba na hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili mula sa sumpa ng kasalanan at kamatayan. Kaya nakadepende siya sa Diyos. Kaya kinakailangan niyang isuko ang kanyang buhay at ang kanyang present life at ang kanyang walang hanggan sa kamay ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki. Yun po yung taong totoong mapagpakumbaba. Wala tayo kahit na ano na pwedeng ipagmalaki. Kung kaya't bawat sandali ng ating buhay, kailangan natin ng Panginoon. Alam ba ninyo, maisingit ko lang, na sa bawat paghinga natin, ay merong kapahintulutan ang Diyos. Na kapag tayo ay may konting problema, may buntong hininga. Hindi ba? May buntong hininga tayo. Hindi po galing sa akin itong turong ito. Narinig ko lang sa isang magaling na pastor. Na ang bawat paghinga natin, ang ating binabanggit ay ang pangalan ng Panginoon. Na hindi natin alam na ganon. Ito po, pag tayo huminga, Yahweh. Ngunit wala tayong kamalay-malay. Kaya pong ibig sabihin, bawat paghigit ng ating hininga, kailangan natin ng Diyos. Bawat paghigit ng ating hininga, ang Diyos ang nagbibigay. Si Yahweh. Yahweh. Bagamat wala po sa Bible yun, I think there is really truth in it. Katotohanan. Kaya walang taong mabubuhay ng totoo na hiwalay sa Diyos. Or else, kung hiwalay tayo sa Diyos, buhay tayo physically, patay spiritually, at ito ay larawan ng mga zombies. Akala natin hindi totoo ang zombies. Marami pong zombies sa kalye. Hindi nga lang mukhang
mga nakakatakot. Pero zombie po yun. Kasi buhay na patay. Buhay ang pisikal, patay ang espiritu. Kaya, ano nangyayari? Laruan ng mga alagad ng kadiliman ng kanilang buhay. Ito yung masaklap na katotohanan hindi natin nakikita. Pangalawang katangian po ng bata, teachable. Natuturuan, madaling turuan, nagpapaturo. Ang isang munting bata, hindi lamang nakikinig sa katuruan ng kanyang mga magulang, kundi tinatanggap din niya sa kanyang puso at kaisipan at ipinamumuhay ito. Bakit lumalaki ang bata na nasusundan niya yung kultura ng kanyang pamilya, ng kanyang magulang? Kasi yun ang nakikita niya araw-araw sa buhay. Yun ang sinasabi ng magulang. Kaya kapag mali tinuturo ng magulang, mali din yung paglaki ng bata. Kaya nga po, pinakikinggan ang turo ng magulang at yun ang kanyang ipinamumuhay. Yun ang kanyang practices sa buhay. Ina-absorb niya, tinatanggap niya yung mga turo ng kanyang magulang. At ito ay nakatanim sa kanyang puso at isipan. Kaya, ang turo ng magulang din, ang may influence sa kanyang attitude at lifestyle. Ngunit sa bata, kapag lumaki na, may sarili ng mundo, wika nga, nai-influensyahan na siya ng mundo. Yun po yung problema. Kaya, hindi na siya bata. Dahil hindi siya namatay nung bata siya, kaya pala hindi siya kabilang sa kaharian ng Diyos, kundi kabilang sa dagat-dagatan. Yun po yung masaklap na katotohanan. Okay, so doon nanggagaling yung attitude sa lifestyle at character ng bata. Kaya, gaya ng isang batang may pananampalataya sa kanyang magulang, sa katuruan ng kanyang magulang, na nakadepende ang kanyang buhay sa kanyang magulang, ganun din yung pananampalataya ng isang tunay na anak ng Diyos, na nakadepende siya sa katuruan na mula sa salita ng Diyos at nakadepende siya sa kalooban to the sovereign will of God for his life. Hindi niya sinusunod yung gusto niya, kundi yung kalooban ng Diyos. Kaya, ang buhay ng isang totoong anak ng Diyos, total dependence to God through the Lord Jesus Christ. Sa Kanya tayo nakasandal. Kaya ang mga anak ng Diyos ay merong invisible na landas na tinatahak. Sapagkat ang invisible way na yon patungo sa kaharian ng Diyos. At yun ang tinatalunton ng isang taong kabilang sa kaharian ng Diyos na ang kanyang gabay ay ang salita ng Diyos, ang kanyang liwanag ay ang banal na Espiritu. At ang kanyang pamumuhay ay naayon sa kalooban ng Diyos. Yun po ang kalalagayan ng isang totoong anak ng Diyos. Pasensya po kayo, wala po akong ubo. Kaya po ang isang taong teachable o yung nagpapaturo at natuturuan ay talagang interesado siya na makinig sa katuruan ng salita ng Diyos. At faithfully, buong katapatan na tinatanggap niya ito at tumitimo sa kanyang puso at kaisipan na at ito ang kanyang binibigyan ng pinakamataas na pagpapahalaga at determinado siya na makasunod sa lahat ng kautusan ng Panginoon at kalooban niya. Mahirap natin gawin yon on our own. Lahat ng totoong Kristiyano ay may desire na ganito, ngunit napakahirap sapagkat malakas ang impluwensya ng mundo. Yun ang dahilan kung bakit from moment to moment, wika ng awitin, kailangan natin ang Panginoon. Moment to moment. Kasi maliit lang tayo sandali. Tangay na ang ating puso't isipan. Sa totoo lamang po. Kaya po nakakalungkot mang sabihin, maraming sila yung nagsasabing Kristiyano na nakikinig din sa katuruan, habang nakikinig sa katuruan mula sa salita ng Diyos, pero hindi
pumapasok sa kanilang kaisipan o sa kanilang puso. Yung iba naman, hindi maintindihan ang mensahe ng salita ng Diyos at walang epekto ito sa kanilang buhay. At may mga iba't ibang kadahilanan, maaari hindi natin maibigay ang lahat ng kadahilanan, ngunit may epekto kung yung nangyayaring ganon. Kung bakit hindi tumitimo, hindi na-absorb, hindi na ipapamuhay. Marahil ang isa sa mga kadahilanan ay yung katotohanan na maraming Kristiyano po ang nilamon at patuloy na nilalamon ng mga alalahanin ng material na sanlibutan. Kahit sa ampung bansa ay ganito. At ang paglamon sa kanila sa mga material na bagay ng sanlibutan ay umaabot sa punto na ang mga concerns ng kaharian ng Diyos ay pinagsasawalang bahala o di kaya last priority sa buhay. Marami po kasing Kristiyano ganito eh. Marami tayong dahilan na hindi makadalo sa pananambahan. For example, pag birthday ng kaibigan, nasa birthday niya kahit na dapat siya ay nasa pananambahan siya. Kuminsan po ay may mga ganitong mga kadahilanan. Yung mga walang katuturan kadahilan. Ibig po sabihin, last priority ang concerns ng kaharian ng Diyos. Kaya kahit na makapakinig, walang katuturan. Yung gano'n. Pwedeng kumita ng doble kung araw ng linggo. Kung kaya, hindi ko po sinasabi yung mga, kung kayo po ay may trabaho pag linggo, wala po tayong magagawa. Tayo ay nasa bansa na hindi natin bansa at hindi natin alam na wala tayong magagawa tungkol dito sapagkat literally tayo mga dayuhan dito ay alipin ng bansang ating kinalalagyan. Whether you accept it or not. Okay. However, kung pwede mo naman na ibigay sa Panginoon ang isang araw na linggo at hindi mo ginawa dahil ikaw ay kikita ng malaki, then God is not your God. Nilamon ka ng alalahanin ng material na sanlibutan. Kaya yung iba ini-ignore, pinagsasawalang bahala sa salita ng Diyos. Kasi ang laman ng kaisipan ng puso ay yung mga bagay ng mundo. Ang daming requirement ang mundo sa atin. Paano yun? Kinakailangan magbayad ng utang. Bakit ka kasi nagkautang? Paano yun? Magbabayad ako ng taxes. Tama. Bakit mo ginastos yung pambayad mo sa taxes? Marami, example lang po yun. Pero the point is, ang puso ng tao nakafocus sa pagtatrabaho, pagkita ng material na bagay para tugunan ang pangangailangang physical, pangangailangang emosyonal. Tugunan ito to meet the needs. But the worst thing is, hindi naman totoong needs, kundi wants. At ang masaklap pa, hindi wants, kundi greed. O wag na yun, gamitin natin kapritsyo ng katawan. Yun ang inuuna. At ang lahat ng ito ay impluwensya ng mundo. Napakalakas po ng impluwensya ng mundo. Lalo sa ating kapanahunan ngayon. Lalo sa mga bansang walang Diyos. At yun yung masaklap na katotohanan. And along this line, sa pag-uusapan natin, sa line of worldliness, patungkol sa mga bagay na makamundo, yung maraming mga nagsasabing sila'y Kristiyano, ngunit nai-enjoy nila ang material o financial success o material na kasaganaan. Kung kaya't sila ay abalang-abala, busy na ini-enjoy ang luho ng kayamanang material na umaabot sa punto na ang mga katuruan ng salita ng Diyos ay taken for granted o hindi binibigyan ng serious attention. Hindi po lahat ng mayayaman ay ganito, ngunit higit na marami ang ganoon. Isipin po natin na ang tao
Habang meron ka at habang nagkakaroon ka pa, lalo kang naghahangad ng higit pa. Kitang-kita ito ngayon sa nangyayari sa ating bansa. Hindi na kontento ang mga korap sa bilyon. Hindi rin kontento sa bilyon. Kundi kontento, hindi pa rin makontento sa trilyon kasi ayaw nila isole. Sa ibig sabihin, ang kasakiman ay walang limit. At ang hindi naiintindihan, nilamon na sila ng kasakiman. Kaya, it begins with little, seemingly blessing. Kuminsan ganito, Kristiyano eh. Tuwan-tuwa kapag may konting blessing. Kaya hallelujah, salamat Panginoon. Nadagdagan pa, salamat Panginoon. Nadagdagan pa. Panay pa rin, salamat Panginoon. Glory to God, lahat. Ang problema, hanggang bunganga ka na lang dahil ini-enjoy mo na ang layaw ng mundo. Marami pong ganon. Sad to say, marami kasi ako nakikitang ganon. Pasensya na kayo, chismosong pastor kasi. Kaya po, ito yung katotohanan sa buhay na hindi natin naiintindihan kung bakit ang katuruan ng salita ng Diyos ay hindi inaisa sa puso. So, sa ganitong sitwasyon, yung attitude ng tao ay higit na nai-influensahan ng kalakaran ng sanlibutan, na mga bagay na pansamantala at parang nagniningning na kapaligiran, ngunit hahantong sa masaklap na kapalaran. Panibagong reason kung bakit hindi tumitimo sa puso, kung ba't wala nangyayari, ay yung effect ng negative na kaisipan natin, damdamin natin sa kapwa na hindi natin naiintindihan. At ito ay ipinagsasawalang bahala din natin kapag ang isang tao, lalo na ang nagsasabing siya'y Kristiyano, at may kinikimkim na hinanakit o sama ng loob o galit sa kapwa. Believe me, tumatalbog ang salita ng Diyos sa puso. At kung hindi man tumatalbog, ang maiisip niya ay yung kanyang kinaiinisan o kaaway niya. Sana nandito si Kulas, narinig niya yan. Yan. Ay, kaya hindi natin naiintindihan kung minsan. At marami po ang ganon. Masaklap ang sabihin. Kaya ito yung hadlang sa pagdaloy ng pagpapala at biyaya ng Espiritu Santo. Hindi tumatagos sa puso ang turo dahil may hadlang na kasalanan. At yun ang masaklap na katotohanan. Hindi naririnig ang tinig ng Panginoon. Tatandaan po natin na hindi lamang po tinig ng Panginoon na narinig natin o yung sinasabi natin, kasi meron din po tayo, mula nung tayo bata, meron tayong demonyito de la guardia. At mas madalas yun, tinig nun ang ating napapakinggan. The moment that we have a negative attitude toward others, sulsul po ng evil spirit. At yun ang problema ng marami. At kapag ganun, walang titimo sa puso na salita ng Diyos. Wala biyaya ng Diyos na dadaloy sa buhay. Kaya po, distracted ng negative emotion, negative attitude ang tao sa ganong kalalagayan. Isa pa pong reason. Ang salita po ng Diyos ay kahalintulad po ng init ng sikat ng araw. Alam ba niyo yun? Ang init po ng sikat ng araw, kapag tumama po ito sa malambot na putik, tumitigas ang putik.
Ngunit yung init ng sikat ng araw ay tumama sa kandila, natutunaw ang kandila. Ito po ay kahalintulan ng puso ng tao. Yung puso ng tao na walang interes o walang pagnanais sa salita ng Diyos. Ngunit patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos, when exposed sa salita ng Diyos, sa dami ng naririnig na mensahe mula sa salita ng Diyos, sa halip ng kanyang puso ay nakukonvict o natatanggap niya yon, tumitigas ang puso. Yung salita sa Tagalog na bantad na yan. Sa ganyan. Parang baliwala na. At marami po ang ganito na tao. Marami ang ganito. Maraming beses mo narinig yung salita, yung katuruan ng Panginoon mula sa kanyang banal na salita, at hindi na ito umiepekto sa puso. Kasi parang nasanay ka na. Kaya baliwala na. At yung iba kaya pang i-memorize, pero walang epekto sa puso. Ngunit ang pusong mapagpakumbaba, ang pusong malambot, ang pusong may pagnanais, ay malambot. At kahit paulit-ulit na naririnig ang mensahe ng salita ng Diyos, lalong nadudurog ang puso kapag may problema ang kanyang puso. At ito po yung pagkakaiba. Kung minsan yung pang sobrang mga matatalino, sila po yung matitigas na ang puso. Nakita ko po ito sa buhay na maraming Korean Christians sa Korea. Yung tinatawag na simple faith. Hindi nila kailangan the biggest church in the world before. Ang turo ng pastor, napakasimple. Napakasimple. Sabi ng pastor, narinig ko po ito, kay Paul Yonggicho, God loves you. Sabi ng mga tao, Amen. Pero yung matigas ang puso, marinig yun, 10 beses ko na narinig yun, 100 beses ko. What epekto? Yun po yung problema ko minsan. Yung simple faith nila, simpleng mensahe, ay tumitimo sa puso. Ngunit yung mga matatalino, lalo na Pilipino, sinusuri pa. Ano ba natapos ng preacher na yan? Saan ba nakuha yan? Ina-analyze pa yung sinasabi. Ganyan nga ba sinasabi? Ano po yung punto ron? Ito po yung mga matitigas ang puso sa salita ng Diyos. They're not listening to the voice of God. They're listening to the voice of a critical evil spirit. Yun po yung problema. At yun ang problema ng maraming palasimba, ngunit hindi nababago ang buhay. Lalong tumitigas ang puso. Kaya yung mga tao walang sincere desire sa salita ng Diyos, tumitigas lalo ang puso habang patuloy na nai-expose sa salita ng Diyos. Ngunit yung mapagpakumbaba na nagnanais na baguhin sa ng Diyos upang sa ganon, ang kanyang buhay ay maging kalugod-lugod sa Diyos, nakikinig at nahuhubog ang puso, nadudurog ang puso kapag alam niya may kasalanan siya. Hindi niya nakikita yung kasalanan ng kanyang kapwa, kundi ang sarili niya kasalanan na kanya nakikita. Ito po yung totoong nagnanais na maging kabahagi ng kaharian ng Diyos. Kaya po, ano po yung punto ron? Ang tumatanggap sa mensahe ng salita ng Diyos ay yung durog na espiritu. Durog na puso sa Panginoon. Ipinapasakop niya ang kanyang puso sa pagsusuri ng Espiritu Santo. At ito sinasabi ng salita ng Diyos. Search me, O God, and know my heart today. Panginoon, saliksikin mo ang puso ko.
Ang kanya panalangin bago magsimula ang mensahe, Panginoon, ano ang nais mong mensahe mo para sa akin mula sa mensaheng ito? Kaya po yung totoong merong desire na mapakinggan ang tinig ng Panginoon. Kung minsan, hindi po yung naririnig niya na binibigkas ng preacher ang naririnig niya, kundi naririnig niya ay yung tinig ng Espiritu Santo sa kanyang puso na nagpapabago. Yun po yung totoo na may pagnanais na matuto. Kaya ipinapasakop niya ang kanyang puso sa pagsusuri ng Espiritu Santo. Ipinapasakop niya upang ang kanyang puso ay hubugin. Pangatlo po, nakatangian, submissive. Nagpapasakop, mapagpasakop. Ang isang munting bata ay nagpapasakop sa kanyang magulang. Napansin ba ninyo na ang munting bata nakadepende talaga sa lahat sa kanyang magulang? Siyempre, yung mga bata na naimpluwensyahan na sa labas ay tumitigas ng puso, tumitigas ng ulo. Ngunit yung ang pinag-uusapan natin dito ay yung totoong katangian ng bata. Nagpapasakop sa magulang, nakadepende siya sa magulang, kaya yung sasabihin ng magulang, sinusunod niya. At alam niya na hindi niya kayang tumayo sa sarili niya. Kailangan niya sa buhay niya ang kanyang magulang. Kaya ganun din na bawat sinasabi ng magulang, tanggap niya bilang authoritative rule sa kanyang buhay. May kapangyarihan na salita ng kanyang magulang na kanyang susundin at gagabay sa kanyang buhay. Kaya ganun din sa isang tao na kabilang sa kaharian ng Diyos. Ang kanyang pananampalataya ay sa Diyos lamang. Hindi sa kanyang sarili, hindi sa kanginumang nangangaral na hindi nanggagaling sa salita ng Diyos. Tinatanggap niya na hindi niya alam ang lahat ng bagay. Tinatanggap niya na marami siyang hindi nauunawaan sa buhay. At tinatanggap niya na hindi niya kayang mamuhay na kalugod-lugod sa mata ng Diyos sa kanyang sariling kaparaanan, kung kaya't ipinapasakop niya ang kanyang sarili sa kalooban ng Diyos. At para may pasakop niya ang kanyang sarili sa kalooban ng Diyos, pinapakinggan niya ang katuruan ng salita ng Diyos. At ipinapasakop niya ang kanyang sarili sa kapangyarihan ng salita ng Diyos upang ito maghari sa kanyang buhay without question. May mga Kristiyano po na gustong sumunod sa salita ng Diyos. Yes, Lord. Pero Lord, yan, meron tayong pero. Ano? May pasubali tayo. No. At yung iba ay, Lord naman, naiintindihan mo naman ako. Ang Diyos ay mahabagin. Ay yung ginagamit natin palusot. Nauunawaan na ni Lord yan. Teka, yun ba sinabi ni Lord sa'yo? Hindi maaari maunawaan ni Lord ang kasalanan. Hindi maaari maunawaan ni Lord ang katigasan ng ulo. Hindi maaari maunawaan ni Lord yung lumilihis tayo sa kanyang katuruan. No way. Sin is a sin. Is a sin. Disobedience is disobedience. Hindi pwedeng baguhin. Okay, i-wrap up po natin lahat ng mga bagay na ito natin pinag-uusapan. Kung paano ang isang munting bata ay hindi kayang mamuhay sa kanyang sarili lamang na wala sa pangangalaga, wala sa proteksyon at pagsakop ng kanyang magulang. Ganon din po ang sino man na totoong kabilang sa kaharian ng Diyos ay hindi magagawa, hindi makakaya nagpapatuloy na mamuhay sa kaparaan ng kalugod-lugod sa mata ng Diyos sa kanyang sariling kaparaanan. Kaya po napakasaklap na ang pinakasikat na awitin ng kapanahunan namin ay My Way. At marami ang namatay dahil sa awiting iyon. Ano? No, only God's way.
Kaya, gaya ng isang bata, ang isang tunay na anak ng Diyos, ay pinapasakop niya ang kanyang sarili na lubos-lubusan sa kalooban ng Diyos, sa kapangyarihan ng kanyang salita, at sa disiplina ng Espiritu Santo, sa disiplina ng kanyang salita. At ito yung nangangalaga sa kanyang puso at espiritu. Ito yung nagbibigay ng pagkain espiritual. Ito yung nagsasanay sa kanyang buhay. Ito yung humuhubog sa kanya upang ihanda siya sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Walang ibang kaparaanan. Lubos ang pagpapasakop. Kaya, kung marirealize lamang sana ng lahat ng tao ang katotohanan na sila, o tayo na lang, kung atin lamang po sanang ma-realize ang katotohanan na tayo'y nilikha lamang ng Diyos. Na wala tayong karapatan na sumbatan ng Diyos kahit questionin ng Diyos kung anong gusto niyang gawin. Tayo nilikha lamang niya. At ang bawat buhay ng tao ay nasa kamay ng Diyos. Kung nauunawaan natin ito ng lubos-lubusan, tayo ay higit na magpapakumbaba upang tanggapin ang katotohanan na kailangan natin ang Diyos sa bawat sandali to sustain our life in every aspect of life. Bawat aspeto ng buhay. Siya yung nagsusustain sa atin. Kaya lubos yung pagpapasakop natin sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang authority. Sa kanyang sovereign will. Kaya po, kung bawat isa lamang sa atin na nagsasabing naniniwala tayo o nananampalataya tayo sa Diyos sa Panginoong Hesus, na talagang inako niya yung ating lugar sa krus, na dapat tayo nandun, na magdusa na walang kapantay hanggang kamatayan. Kung nauunawaan natin na inako niya ang lahat ng ito, at pagkatapos nagdusa siya sa uri ng kamatayan na walang katumbas ang kakilakilabot na kaparaanan ng kanyang kamatayan. Kung naunawaan lamang natin ito, ang tanging gagawin natin ay isuko natin ang ating buhay sa Kanya at ipasakop natin ang ating mga sarili sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas without reservation. Wala tayong ititira sa ating sarili. At kung ito'y magagawa natin, ito lamang yung kaparaanan na tayo ay mapalaya mula sa sumpa ng kasalanan at nang sa ganun ma-enjoy natin ng lubos-lubusan ang ating buhay dito sa lupa hanggang sa walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Ang enjoyment dito sa lupa ay hindi yung kasaganaan na material na bagay. That has nothing to do. Bagamat may mga mananampalataya po na pinagpapala ng Diyos sa material na bagay, ngunit hindi po ito ang basihan. Dahil po ang basihan ay contentment and the fulfillment of the purpose of God for our life. At iba-iba po layunin ng Diyos sa buhay natin. Kaya, the bottom line in the Christian life, again, ang bottom line ng lahat, total surrender ng ating buhay sa kaparaanan at kalooban ng Diyos. Nagpapasakop sa kapangyarihan ng kanyang salita at ng kanyang kalooban. Nagpapasakop kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kasi ang hiwalay sa Kanya na buhay ay buhay na walang katuturan. Ang buhay na hiwalay kay Kristo, wala tayong pagkakaiba sa buhay ng baboy, ng aso, ng anumang hayop. Wala pong pagkakaiba. Ang pagkakaiba lang, ang baboy walang espiritu. Ngunit ang tao, pagkatapos ng buhay na ito, ay hahantong sa walang hanggang pagdurusa. Nakakilakilabot. Walang hanggan. Yun lamang pong pagkakaiba. Ngunit, ang lubos na pagpapasakop sa Kanya, walang hanggang kalulatian. Kaya po, ang buhay na hiwalay sa Kanya, again, kakilakilabot
na walang hanggan. At yung kakilakilabot na walang hanggan na yon, sa dagat-dagatang apoy, beyond the imagination of the human mind. Yung nakikita natin sa Facebook, sa sine o na impyerno, hindi po ganun lang, higit pa doon. At wala tayong oras para po i-describe natin mabuti ang mangyayari sa walang hanggang dagat-dagatang apoy. At doon, kasama ang lahat ng mga nagsawalang bahala sa katuruan ng Panginoon, kasama ang mga nagrebelding mga anghel, ang mga demonyo. Ngunit, ang mga totoong nagpasakop ng kanilang sarili ng lubos-lubusan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, eternal bliss in the eternal glorious kingdom of God. Walang kapantay. Mga kapatid, malapit na po. Malapit na kita lahat ng mga nangyayari sa buong mundo. Kung ang nababalitaan lamang nyo sa Pilipinas, hindi po sa iba't ibang panig ng daigdig. Patunay na totoong malapit na ang kanyang pagdating. Na kung saan, kakaunin niya muna ang totoong kabilang sa kanyang kaharian. Sa isang kisap mata, ang mga namatay na umasa sa kanya ay bubuhayin at katatagpuin ng Panginoon sa alapaap. At pagkatapos nun, sa isang kisap mata uli, ang mga nabubuhay pa na totoong nanampalataya sa kanya, mawawalang bigla sa daigdig na ito. Wala siyang madadala kahit na ultimong pustiso, hindi niya madadala. Sapagkat siya tutungo sa walang hanggang kalwalatian. Magkakaroon ng grand reunion sa alapaap. At pagkatapos nun, 7 taon na walang kapantay na pagdurusa sa daigdig na ito bago tupugin sa apoy ang daigdig na ito. At pagkatapos na linisin sa lahat ng karumihan, shortcut po, bababa ang New Jerusalem upang ang mga tunay na anak ng Diyos maninirahan dito ng walang hanggang kalwalatian. Dito pa rin sa lupa. Tayo pong lahat ay tumayo. Luwalhatiin ka, aming Diyos na banal. Salamat po, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat, aming Diyos, sa iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Sa iyong walang hanggang pagtitiis, Panginoon, sa amin, O Diyos, hanggang sa kami ay tunay na lumambot, magpakumbaba at magpasakop sa iyo. Panginoon, hindi po namin alam kung ito ang huling paalala mo sa sino man na naririto ngayon. Ngunit alam po namin na bawat mensahe na mula sa iyong banal na salita ay paunawa na ito ang oras ng kaligtasan. Aming Ama, hiningi po namin ang paghipo ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isang naririto ngayon, bawat isang nasa Zoom at sa FB Live, O Diyos. Ang bawat isang nakikinig, aming Ama, na bukas ang kanyang puso at nagpapakumbaba sa iyong harapan. Ihanda po ninyo. Pagkalooban, Panginoon, ng kakayahan, hindi lamang po makinig, kundi tumugon sa inyong pong panawagan at paanyaya. Ipahintulot po ninyo na itong sandali ng kanilang kaligtasan. Kaya tinihingi po sa mga sandaling ito, habang tayo po ay nakayuko at nakapikit. Kung hindi po ninyo tiyak ang inyong kalalagayan sa harap ng Diyos,
Ito ang pagkakataon at hindi po natin alam kung ito ang huli. Ang isang bagay na tiyak, ito ang araw ng iyong kaligtasan. Nais ko kayong pangunahan sa isang panalangin. Ngunit ariin yung sariling panalangin na nagmumula sa inyong puso. Sapagkat ang Diyos ay tumatawag mula sa kanyang tinig. Tinatawagan niya bawat isa. At kung bukas ang ating puso na tumugon sa kanyang panawagan, sumunod kayo sa akin sa panalangin. Ulitin ko, ang inyong marinig, bigkasin ninyo sa inyong mga labi, ariin ninyong sariling panalangin na mula sa inyong puso. Sapagkat ang tinitingnan ng Diyos ay ang ating puso, laman ng puso, na binibigkas ng ating bibig. Sige, sumunod kayo. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Ipinapahayag mo ngayon ang katotohanan na wala kaming kakayahan na mabuhay na naayon sa iyong kalooban sa aming sariling kakayahan. Panginoon, salamat po na dumadaloy ang iyong biyaya at kahabagan ngayon. At tinatawag mo ako. Kaya't ngayon din po, isinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Ang lahat ng meron ako. Ang buhay ko ngayon at sa walang hanggan. Sa iyo na. Pag-aari mo na ako, Panginoon. Sapagkat ikaw, Panginoong Yesus, inako mo ang aking kasalanan sa krus. Upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya't ngayon din po, pag-aari mo na ako. Salamat po. Ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas. Ngayon at magpakailanman. Hinihingi ko rin po ang basbas ng Banal na Espiritu, ang kapangyarihan na patuloy na mabuhay nang naaayon sa iyong kalooban hanggang sa ako ay iyong kaunin. Salamat po. Tinatanaw ko po mula sa aking kinalalagyan ang araw na ako'y iyong tatawagin. Makakasama ka sa walang hanggang kalwalatian. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus na aking Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Aming Diyos, salamat po, Panginoon. Purihin ka sa kaitaas-taasan, Panginoon. Luwalhatiin ka sa iyong walang hanggang kabutihan sa amin. Na ang iyong biyaya at kahabagan ay patuloy na pinadadaloy mo ng buong kasaganaan. Panginoon, salamat po. Aming Diyos, sa bawat isa na nagbukas ng kanilang puso upang magsuko sa iyo, aming Ama, hiningi po namin, Panginoon, na mula sa sandaling ito ay maiparanas mo sa kanila ang kaibahan ng buhay ng taong kabahagi ng iyong walang hanggang kaharian. Ipagkaloob mo sa kanila, Panginoon, ang kapayapaan ng buhay at ang kagalakan ng nakikristo. Panginoon, gagabayan mo sila sa kanilang pagtalunton sa landas patungo sa iyong walang hanggang kaharian. Na sa bandang huli, O Diyos, ang katagumpayan ng buhay na inilaan mo para sa kanila. Sasamahan niyo sila, Panginoon, sa bawat takba sa lakbayin ng buhay. At gayon din po, Panginoon, na sa bawat sandali, naroroon po ang iyong banal na salita na kanilang mapapakinggan. Bigyan po niyo sila ng kauhawan sa salita ng buhay.
na siyang magbibigay sa kanila ng kakayang lumago sa pananampalataya at maging handa sa iyong pagdating. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Muli po, Diyos, sa inyong mga kamay, amin pong inilalagak ang buhay ng inyong mga anak na narito ngayon at ng lahat na nakikinig, Panginoon, sa Zoom at sa FB. Aming Diyos, samahan po ninyo sila mula sa araw na ito hanggang sa huli. Manatili, O Panginoon, ang presensya ng banal na Espiritu sa kanila. Aming Diyos, na patuloy silang paalalahanan na sila'y kabilang sa iyong kaharian at kailangan nila ang iyong kahabagan, ang iyong biyaya sa bawat sandali. Bigyan po ninyo, O Diyos, ng katugunan din ang bawat daing ng kanilang puso na naaayon sa inyong kalooban, ang kalutasan ng mga suliranin, O Diyos, na magbibigay sa kanila ng kalayaan na ikaw ay kanilang sambahin at paglingkuran. Tugunin po ninyo ang bawat pangangailangan ng inyong mga anak upang ang kanilang buhay ay magbibigay parangal sa inyong banal na pangalan at maging daluyan din ng iyong pagpapala. Salamat po. Samahan po ninyo ang bawat isa ng inyong kalwalatian. Sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na namumuhay at nag-ahari sa piling mo sa pakikipisan ng banal na Espiritu, isang Diyos, magpakasawalang hanggan. Amen at amen. God bless you all.